What's up mga kabalitaktakan? So yun, bagong episode na naman. Kakasabi lang namin sa inyo, may bago kami, di ba? Pero yun nga, by the way guys, welcome to our new episode. Tagal namin, sinabi ko na sa inyo, ang tagal na namin ulit may bagong episode. But, maganda yung surprise namin. Ewan ko kung nakikita nyo. Baka hindi pa. Hindi po ba? Kulang pa ba? Yun nga. One of the greatest. Oh my God, Wow. greatest. Pero yun, isa sa mga tinitingnan Oldest? sa tenor. Oldest. Hindi naman oldest, but I think longest. Siguro. Yung yung writer, longest sa pagsaserve kay TAC din. And hindi kay TAC literally, but about kay Lord. Service niya kay Lord. Pero isa sa mapagmamalaki namin na meron kami is we call her Ate Abby. Ay. Hindi ko alam kung magpapanipisan talaga ako dito ng boses. Pero mga hindi bagay, guys. Yun nga, mga kabalitaktakan, ngayon sa bagong episode namin, new story, new experience again, yung mga pwede namin i-share sa inyo. Especially our new guest, Ate Abby. Yes. Tinatawag namin siyang Great Tenor 1 sa mga diva. The diva. La Na meron Diva. kami, the La Diva. But again, dahil wala mo na mga buong La Diva, siya muna, The Diva. Mag-isa lang siya. Wala Mag-isa yung lang muna dalawa. siya. Wala yung iba. Wala yung dalawa eh. Ang tagal eh. Hindi namin kung kailan babalik. Babalik na ba kayo? Pero yun nga guys. Again, we just want to welcome Ate Abby. Welcome to Kabalitaktakan. Thank you so much. Thank Again, you. how do you feel? Bagong taon na. Parang ganun pa rin. Same old. Same old. same old. Tumatanda lang. Yung ano, kala ko ba walang tumatanda? Ha? Yung mga tao sa paligid. Except sa kanya. Yung paligid. Ganun yun. Yun. Pero again, how are you? I am doing well so far. Ano lang, kagaling lang sa trangkaso. But, I'm doing well naman today. Yes. I think yun yung pinakamasarap na na ngayon, yung celebration din namin at the same time. Pero, akala nga namin hindi niya kakayanin. Yeah. Pero Oo. again, sabi ko nga, pinagpahinga niya, binigyan siya ng pagkakataon, and then, I'm here. Kasama siya. diba? Yun lang yung sinasabi namin. Siguro, binibigyan lang din tayo talaga ng lakas. But again, Ate Abby, we invited you here kasi we know kung ano yung naging impact at ano yung pwede mong iambag na story sa amin. Diyos At the same ko. time, sa mga kabalitaktahan natin na sumusubaybay. Ngayon, inaantay din yung ibang story din ng mga kapwa-choir din nila na hindi man natin ka-choir. Pero, inaantay nila yung mga new story. Kasi, sabi nga namin, iba-iba yung nagiging story, iba-iba din yung naging experience, especially kung ano yung naging history nila. Yeah. Kung paano Sa sila choir. naging part ng TAC. Oo. But again, Ate Abby, ikaw, kailan ka nag-start maging part na, or na-realize mo yung music is really part ng life mo? Ano, elementary, nung narinig ko yung We Are the World. Ano yun? Oh my We God. are the We are the world. Oo, yun. Yung Oo. original mismo? Oo. Okay. Tapos, yung kasambahay namin, marunong siya maggitara. Tapos ginitara niya, tapos sinasabi niyang kantahin mo to. So, nung nalaman ko yung kanta, tapos sabi niya, wag kang lang kumanta. Damdamin mo yung kanta. Doon ko naramdaman yung pagkagusto sa pagkanta. Gano'n. Oo. Pero magaling kumanta yung ano mo. Oo, nagtuturo talaga siya nagtuturo siya as ng kanta, pero nag-stop siya noon kasi pinag-stop siya mag-aral. Tapos nagsama siya sa naging kasambahay namin. So, nung time na yon, nanonood lang kami ng TV, tapos hinaham ko lang yung We Are the World. Tapos sabi niya, gusto mo matutunan? Sabi ko, sige. Tapos nung ginitara niya, tapos yun, pinag-aralan namin. Tapos ever since, parang pinag-aralan ko kung paanong kumanta, kung paano yung mga lyrics, yung mga ganon. Tapos, ang laging basis ko is gayahin yung kanta. Then, gayahin as is. Yung Kung ano narinig mo? Oo. Okay. Kung ano yung tono, yun yung tono na habulin ko. Yung parang ganon. So, come high school, ganun yung mindset ko sa pagkanta. Come high school, nagbago kasi yung mga classmate ko, ang dami sa kanilang competitive singers.
pwede pala yun. Ba't siya ganun? Ba't iniba niya? Gumaganon ako. So parang doon ko na-realize na ang pagkanta, hindi mo kinakailangan gayahin yung original na kumanta. You can make your own version. Version. Oo. Then, come college, kasi nung high school, nag-concentrate ako sa pagiging Knights of the Altar. Wow. Sa Christian ka pala. Ay, sorry. Elementary ako, Knights of the Altar. High school, nag-choir ako. Nung nag-choir ako, Sa dun school ko, po to? sa school, Okay. doon ko Eh, kasi natutunan yung Catholic school. Catholic school ka eh. Oo. Parang, di ba sa Catholic school, parang almost every month, meron kaming misa. Friday mass. Oo, mga ganun sa school. So parang, nandun yung mga Knights of the Altar, alam ko na yon. Tapos nakikita ko yung mga kumakanta doon sa gilid na choir. Ang gagaling nila, ang gagandang boses. Gusto ko maging ganun. So sumali ako sa choir. Nag-audition ka or... Hindi naman siya audition kasi gusto lang nila marinig yung boses mo. Okay. Parang yung sa atin. Iaano kanila na, ikaw tenor 1 ka. Tenor 1 na ako nung bata pa ako. Isa pala yun. Oo. Tapos sabi Hindi niya, ka nag-soprano katulad niya. kasi all-boys school ako, Yeah, walang ganun. walang ganun. soprano. Walang option yun. Pero kung all-male choir ka kasi, ang tenor 1, katumbas na niya ang soprano. Not katumbas. Kung ano yung kinakanta ng soprano, Same. yun ang kinakanta ng tenor 1. Sila. So, doon ko natutunan magbasa ng notes, ng ganito pala dapat yun. Ganyan. Hindi ka pa dapat mag-imbento ng ganito pag sa choir. Oo. And then, nung college, nag-up yung knowledge ko doon kasi mas grabe sila. Mas grabe sila nung college. Tapos yung choir master ko pa, parang coming from UST chamber. Di sabi ko, grabe. Strict. Oh, sobrang strict. Well, yung strictness naman niya kasi, it's out of his artistic ethics na pag hindi niya narinig yung nota na tama, it irritates him, na napufrustrate siya, na hindi mo kaya, kasi, pero alam niyang kaya mo. Ganon siya. So, wala siyang way to vent it, kundi magalit, magkaroon ng ganong idea. Pero that really taught me the discipline on how to sing kasi may mga points na sinabi, itong note lang na to, hindi mo pa maabot. Ito lang siya, gumaganon siya. Ikaw, pilit na pilit ka na. Yung pala, mali yung ginagawa mo para abutin yon. Technique May yung right. yung technique. Oo. Sinasabi niya, di ba tinuturo ko sa'yo, breathing technique, diaphragm, tapos huwag ka mag-vocal, ganyan-ganyan. Tapos, pag i-analyze mo lahat yun, paano? Katawan mo yan, dapat alam mo yan. Gumaganon siya. So, tapos, meron kaming mga teaching, na papatakbuhin sa track and field ng 10 beses, tapos pakakantayin ka. Oo. Grabe yun. Para lang yun sa breathing mo, pati dun sa mismong nyo. Kasi Oo. Meron pa nga yung nakahiga kang tihaya kang ganon. Para tumibay yung breathing mo. Nilalapagan kami ng ang tawag mo nun? Yung brick. Sa may Oo. Ng semento sa ibabaw. Ng brick sa ibabaw. Mga 3 yung nilagay sa akin. Oh, yung bigat. Tapos yung habang ganun yung mo. Tapos malalaman niya kung throat na yung ginagamit mo kasi nasistress ka na. Oo. Tapos one time natatandaan ko siya, sabi, lumapit ako. Malapit na yung recital. Paus ako noon. Wala akong boses. Ngayon, sabi niya ganun. Kasi kung paus ka, tapos yun ang pinapangkanta mo, di lalamunan yung ginagamit mo. So doon ko na-realize na, okay, pwede palang kumanta ng hindi throat. ng hindi throat, na kahit paos. Di ba si Regine Velasquez? Oo, Nung nag-gets ko yung sa kanya. Kaya nag-gets ko yung, ang maganda kasi kay Regine, yung head tone niya, at saka yung chest tone niya, namimix niya eh. Kaya tingnan, pag paus siya, puros head tone si Regine. Kasi, hindi nanggagaling sa lalamunan yung May pinagkukuhaan. may pinagkukuhanan siya. Yung speaking voice niya, doon mo malalaman na paus siya. Oo. Kasi yun yung totoo. Oo. Pero pag in terms of kakanta na siya, may pinanggagalingan siyang technique. Oo. Kaya ang turo sa akin, wala kang boses muna, di ba? Hindi naman sa namamaos ka, pero wala kang boses right now, di ba? Kanta ka lang ng kanta. Nasa-stretch yung vocals mo, nasa-stretch yung diaphragms mo, nasa-stretch yung breathing mo. Tapos maya-maya, wala.
ano na yan, simple na sa'yo yan. So, pag ganun yung nangyari sa'yo, sa akin kasi pag, kunwari, from the house, di ba, going to the church, doon pa lang, nag-ano na, ginaganon ko na siya, lagi pagdating ko na ng, ng church, kaya ko na. Kasi nanggaling na ako doon sa malalim pataas na yun so okay na siya. So, yung mga learnings na yun, nakuha ko nung college, and then, nag-work, di ba? Nung nag-work, nag-stop talaga ako. Work lang talaga. Tapos nag-OFW ako. Then, nag-OFW ako. Doon kami nag-touch uli ni Midge. Si Midge, naging ka-classmate ko yan sa FEU for 1 sem. Naging super close kami. Super close, kasama sila Tito Fred, Tita lahat. Na si Joyce. Tapos nag-reconcile kami nung nag-OFW ako. So nag-OFW ako, kwento-kwentuhan. So nung bumalik ako, una niyang ginawa, tinawagan ako. Punta ka ng Mega Mall, sabi niya gano'n. Kasi alam niya college ka kumakanta na ako. po niyan? Hindi, nag-work na. Nag-work na. Tapos punta ako ng Mega Mall. So, nandito kami sa sa church, sa chapel. Pinuntahan ko. Tapos nandun sila kumakanta. Ay, choir pala siya. Sabi kong gano'n. Hindi ko alam na choir siya. Pero alam niyang kumakanta ako. So, gusto ka niya nang i-recruit? Hindi re-recruit na pala ako noon. Tapos doon ko nga na-meet sila Kuya Mark, sila Tito Rory, yung Tapos nilapit niya ako. Tapos kamusta? Sabi niya gano'n. Okay naman. Narinig mo kami. Kaya mo. Ang alin, sumali. Sabi ko, Na on the spot ka pala ni Ate on the Mitch. spot ako. Kasalanan pa pala ni Ate Mitch. Oo. Tapos tinignan ko, may pogi ba dito? Oh! Reality yan, ha? Meron. Di sabi, pwede, sige. Sabi ko, tapos tinanong lang ni Kuya Mark, anong boses mo? Sabi ko, tenor. Tapos sabi niya, 1 or 2? Ang alam ko 1. Sabi ko, gano'n. Kasi you're coming into a group. So you don't know the culture of the group. Yeah. You don't know their personalities, ganyan-ganyan. Pero one thing's for sure, alam ko yung capacity ko. Alam ko yung capability ko. So, walang intimidation, walang ganun. Pero kung ano yung kaya ko at alam ko, gagawin ko. Ganun. So, all throughout na join ako sa TAC, may kanya-kanya silang personality na strong, confident, ganyan-ganyan. So, ako, alam ko naman sarili ko so I'll just do my best, yung ganun. So, in short, hindi ako nagpa-intimidate. Hindi naman sila nag-intimidate. Hindi lang ako nagpa-intimidate sa mindset na matagal na sila dito sa choir na to, ganyan-ganyan. Hindi. Okay. Basta if I know the song, I can sing the song. Tapos, pag tinuturo, ganyan-ganyan. So, ayun, doon nag-start yung journey ko sa TAC. Ang journey ko sa TAC, hindi pala lumandi. Para kumanta. Oo. Hindi pala yun yung goal. Parang gusto ko talaga ba? So, yung una pala yun talaga, no? Pogi pala yung hinanap. Tapos si Lord yung yung parang requirement is yung kapugihan. Yung purpose is... Iba pala. Pero nagkaroon ka na po ng madaming group dun sa choir na sobrang close kahit kakapasok mo pa lang po. Sila Mitch lang naman yung very close ako. Pero in terms of group, as much as possible, I try to have everyone as my friend. Or yung, ayoko yung dito lang ako. Then, yung parang lock ka sa isang circle. Oo, I don't think ayoko. kasi Ate Abby na nasa personality mo yun. Oo. Mahilig ka mag-entertain din. Oo. Hindi Entertainer. Entertainer. Oo, isa na yon. And another thing, mindset ko talaga is, isang grupo na lang tayo, tapos ganyan pa tayo. Hindi ko gusto talaga yung idea na yun. Oo, na may isang grupo ka, tapos maghiwalay-hiwalay, magkanya-kanya kayo. Di sana hindi na lang kayo nag-isang grupo. Hindi, tsaka I always go back to the purpose. Ano bang ginagawa nyo dito? And then I read this I read this story of Angel Lucifer. Bakit siya binitawan ni Lord?
Kasi si Lucifer pala, isa siya part ng ng choir of angels sa heaven. Oh. And he has one of the most beautiful voice in heaven. Ngayon, bakit siya binitawan ni Lord? Because he wasn't singing for the Lord. He was singing for himself. He was singing because he wants everyone to appreciate him. Ah. So it falls back to the purpose. all about the fame. Oo. Something like that. Oo. purpose. So parang nung narinig ko yung story na yun, parang kinwestiyon ko rin yung sarili ko. Ganito din ba ako? Yung parang ganun. Pero hindi kasi ang tagal ko na sa TAC. Kung fame lang yung habol at habol ko, Matagal sana ka na nag-madrigal na lang ako, Yeah, nag-ano na lang nag-ano. ako, di ba? Nag-ano na lang ako, ganun. Sana nag-concert ka na lang. Nag-concert na, nag-solo na lang din ako. Solo na Oo, ganun, di ba? Sumali na lang ako sa tawag ng tanghalan, mga ganyan. Pero hindi, kasi it falls Parang hindi back mo to dapat yun. Dapat sa iyo, yung kampiyon. Parang yun yung kaedad mo, Chos. Oy! Wow! So going back, So, iyon. Pero, when you look at it kasi, if you didn't have service in your mind at the very beginning, at the same time in your heart, mawawala ka ng landas. Oo, mawawalan ka ng landas kung ano ba yung purpose mo. At in the end kasi, pag nawala yung unang purpose mo, it stops. In general thought ganito, pag tinanong kita sa isang taong mahal mo, bakit mo siya mahal? Kasi gwapo siya. Kung tumanda, pumangit, hindi mo na mahal. Mm-mm. Diba? So, yung service kasi, bakit mo ginagawa yan? Because of service. Because I want to serve the Lord. Di mo naman pwede sabi, parang pag nawala si Lord. Kaya nga Di yun mo nga pwede inisip ba? ko So right parang now. walang ganon. So alam mong walang katapusan yung service na ginagawa mo at hindi ka dapat magtapos doon. Di ba? Kung part na ng life mo, kung part na ng goals mo sa life is to serve the Lord, then everything that you do revolves around the service to the Lord. Di ba? Kasi kung hindi mo naman talaga goal ang service to the Lord, pwede kang magpayaman, pwede kang mag-ibang bansa, pwede mong bitawan yung choir, pwede mong gawin yung ganito, ganyan. Kasi nung time na nag-work ako sa events, that was the time na hindi ako madalas nag-choir. Pinabato ko sa Boracay, binabato ko sa ibang lugar, ganyan-ganyan. So, linggo, mga ilang linggo akong hindi nakaka-attend ng practice, ng meeting, ganyan. Pero in my mind, lagi kong sinasabi na kailangan kong umattend. Kailangan kong mag-serve. So, ayun. So, tsaka kasi siguro nung bata ako, nung nagna-Nights of the Altar ako, grade 3 ata, grade 4, hanggang grade 7, nagna-Nights of the Altar ako. Nung nag-end na yung Nights of the Altar ko, kasi sabi nila, hindi na pwede mag-Nights of the Altar ang mga high school. Bawal na. Bakit? Well, kailangan kasi mga bata noon eh. Oo. Okay. Sabi kong ganun. Ayoko, kailangan ko pa rin mag-serve. So, nag-choir ako. Diba? kaya doon mo mas lalo na push yung music. Pero napatunayan ko din yun eh. Kasi despite of your health conditions right now, like you always try na maka-attend pa din. Kahit, actually guys, ang layo kasi ng inuuwian ni Ate Abby dun sa church na pinagsaservan namin. So ayun, natutuwa lang din kami na nagtatry talaga siya na makaabot sa entrance song. Oo. Pero although may mga conditions na kunwari, pag sobrang ulan, hindi talaga kaya na na makaabot. Pero ayun. kung kaya, kakayanin, di ba? Anong nafe-feel mo, Ate Abby, sa mga recent achievements na na-achieve ni TAC? Natutuwa ako kasi noon pa man din, one time kasi nag-usap kami ni Tita Alice, Tito Rory, tsaka ni Mark, tsaka si Midge. Nagkukwentuhan kami. Tapos tinanong ko, saan patungo ang TAC? Sabi kong gano'n. Tapos nagsabi si Tita Alice ng mga plans, ganyan. Tapos nagsabi din ako ng plans na, alam mo kasi yung social media, very prominent. Sabi kong gano'n. So, why don't we do something about that? So, naggawa naman silang Facebook.
pero walang engagement. Yeah, yung Oo. tsaka yung lahat pa pwede mag-post. Lahat mo pwede mag-post. Hindi siya page, group talaga Oo, siya. tapos ipopost mo picture mo. Yung Sa parang, family picture. anong ganap dyan, di ba? So parang ganon. Parang ano siya, exclusively for TAC members. Sabi ko, hindi. Sabi ko, dapat open yan for public. Sabi ko ganon. Para we can invite more people to see us, ganyan, and we can sing for their special occasions, ganyan. And then, aside from that, ano pa yung plans niyo for TAC? Sabi ko gano'n. Wala, yun lang yung naiisip nila. Eh ako, ang dami kong habol na gusto ko gawa ng story, gusto ko ganito, ganyan. Nabanggit ko naman yun. Pero hindi siya nag-took into fruition kasi walang gagawa. Walang In short. nag-initiate. Walang alam gumawa. So, lahat ng Kumbaga, pangarap ko... may plans na nakalatag Oo. pero hindi siya na-implement. Oo. So, lahat ng pangarap ko, nangyayari na ngayon. Sabi ko, yung vlogging, yung engagement, yung mga videos, yung the mere fact na, well, matagal na kasing institution ng TAC. Pero, within the choir community. Pero ngayon, it's more just outside the choir community na siya. Kasi may mga tao nang nakikilala, may mga tao nang nagre-reach out and what they're seeing is what they want to see in a choir, di ba? So, kasi ang impression kasi pag choir, ang isipin nila, mahal yan. Kasi madami sila eh, tapos magaling. Yung ganon. And then they will see us na parang, hindi naman sa hindi magaling, pero may puso yung pagkanta nila. At parang feeling ko naman na there's somebody who can listen to what we need. Yung ganon. So, hindi naman din tayo, never naman din kasi tayo nag-claim na magagaling Oo. tayo as in. Mayabang lang, pero hindi tayo magaling. Kasi we also heard this from Tita Mac, kila Ate MC na Oo. we once dreamed of this na parang, ayun nga, sobrang dami yung naging plans before na mga ganito. Tapos, walang natupad. So, parang Oo. teary-eyed sila na, wow. Kasi nga din, iba-iba din yung kanilang purpose. Meron pa yan dati na basta nagkaasawa, out na Out ako. na. Automatic. Oo. Kasi asikasuhin ko na yung anak ko, asikasuhin ko na yung marriage ko, yung family ko. Pero bumabalik. May iba. Yung iba, kasi siguro dahil sila, yung purpose nila is service talaga ever since. Kasi di ba kung purpose mga service, kung nag-asawa ko, nag-anak ako, I will still keep servicing the Lord kasi at mas madami na akong kasama. Alam mo yun? Kasama mo na yung Oo, mas madami na akong kasama. Hindi yung ticket ko na to go out or to escape, yung gano'n. So, ngayon, nakikita ko sa atin, lalo na sa mga bagong members natin, una ko naman tinatanong sa kanila, ano bang purpose mo? Bakit ka join? Sabi, gusto ko talaga po mag-serve. Sana lagi mo tatandaan yan, ha? I mean, kasi along the way, nag-change yan eh. Pero if you always go back, remind yourself what you really do, what you really want, babalik kasi sa iyo yan in tenfolds. Diba? Like, yan, sobrang nag-enjoy sila. So, baka mamaya, ang purpose na nila is just to enjoy. Makalimutan na. Oo, makalimutan. Hoy, Or to nandito ano tayo na- to serve the Lord. Or para magkaroon ng friends. ng Oo. Hindi naman to Friendster. It's true. Hindi naman to Facebook para mangolekta ng friends. Hindi. Nandito ka para mag-serve the Lord. Ano ba talaga yung first and primary purpose mo sa pag-join sa choir o sa TAC? Ganyan. Kasi may iba, madaming choir na ina-attendan. Yeah, Diba? yeah. Okay lang naman yun. Oo. Pero dun mo maitatanong sa kanya, ano bang purpose mo? Kumanta lang? Diba? Sinasabi niya, gusto ko pong kumanta lang, pero gagawin ko dun sa kabilang choir. Pag gusto ko pong mag-serve the Lord, dito po ako pupunta. Yung parang ganon. Okay. You just have to make sure, ano yung primary mo? Priority. Priority mo. Kasi, you can't serve two gods at the same time. Diba? Totoo. Yun din yung mahirap eh. Yung tipong Two gods. pareho mong tinanggap,
Oo. Tapos pareho mo pang pinangakuan. Commitment. Nagkatugma yun. Commitment din kasi. Diba? Oo. Commitment yun eh. And then, we have to be accountable din dun sa mismo binigyan natin ng commitment. Oo. Kasi Tama. i-expect ka nila eh. What if Yeah. ikaw lang yung singer na part ng mismong boses na yun Mm-mm. na ine-expect nila and yet pag hindi ka dumating, paano? Mm-mm. Diba? So, hindi lang naman silang kinalimutan mo nun eh. Pati yung service mo nung araw na yun sa kanila, pati yung kay Lord doon, Mm-mm. nakalimutan mo. Kasi Parang pumili ka ng Lord nun. diba? Namili ka eh. Na dapat hindi nangyari ever since. Dumating sa point yun sa TAC, ako na lang yung nag-iisang tenor. Yeah. Ako na lang, wala nang iba. So, yung burden na kailangan ko umattend kasi not because wala nang tenor na kumakanta. Just because hindi maganda, parang sa isip ko, parang kulang parang kulang yung pagsamba sa Panginoon kung hindi kompleto ang boses. Parang yun na nasa mindset ko lagi. Na Twice daw ang Yun. ang singing, when you sing your prayer, it's twice as powerful as a Normal prayer. prayer. Oo. So, parang naano ko nun na kailangan kong umattend, kailangan kong nandoon, tapos sige, okay lang kung iniwanan nila ako. Pero ito, hindi ko to iwanan. Sabi kong gano'n. Ayaw kong iwanan to kasi lalo na nung time na yon si Tita Alice, she would beg, umattend ka please, umattend ka. Tapos saan ako nun? Kagagarating ko lang ng ibang probinsya. Pumunta ka na dito please. Oo, pupunta na po ako dyan. Pagod-paguran, walang tulog, ganyan-ganyan. Kaya na-waste yung health ko, not because of this, but because of the work that I did. And then, yung service pa yung priority ko. So, I have to go to serve, ganyan-ganyan. Pero it was all worth it. Kasi ngayon, tignan nyo tayo, ang dami natin. Malaki na tayo. Yung mga nawala, bumalik. Tapos may mga bago tayo na bagong kultura, bagong mga muka, bagong mga Bagong boses. Pilipinas. Bagong Bagong Pilipinas. so kapat talaga dahil. Pero how did you cope up? Kasi 'di ba there was a time sa TAC na nauubos na, nalalagas na, yung parang apat din na lang yung uma-attend, kumakanta. Paano ka nag-cope up sa ganong era ni PAC? Kasi nandun ka pa rin nun nung Oo. times na yun. Parang kinausap ko na lang yung iba, kayo ba may balak umalis? Alam mo naman ako. Yung mga natira nun. Oo, kayo ba may balak umalis? Hindi na, sinasabi na hindi naman po, ganyan-ganyan. Kasi, saan ba tayo? Sabi ko, yung parang, saan na ba tayo patungo? Ganyan. Kasi ako gusto ko magstay. Ayoko mawala to. Sabi ko gano'n. Basta, sabi ko, ayoko mawala to. Tapos lalo na nung si Tita Alice, nagkakasakit na, ganyan-ganyan. Eh, di ba silang dalawa lang yung tumata yung head natin? Oo, lead. So parang naawa ko sa kanila. At the same time, naawa ko sa choir kasi nag-ibang bansa yung iba, nag-asawa yung iba, nag-sabbatical yung iba, May iba pa nag-ibang religion. nag-ibang religion. Then, naiintindihan ko na lang, because kasi nga, yung purpose nila is Na iba not na. service. Oo. Or baka late lang nila. Late lang nila, oo. Or, nung may pinagpe-pray sila, na nung nakuha na nila, tapos na. Oo. Or minsan, may mga bagay na hindi nila magawang aminin. Oo. Kaya hindi na nila nasabi. Oo. Kaya nung nagawa na nila yung gusto nila, nung tapos na, yung iba sa kanila, bumabalik. Sabi ko, tapos pag bumabalik, kinakausap ko, bumabalik ka dahil, yung gumagano na ako, baka pwede bang bumalik ka dahil sa service? Sabi ko gano'n. And not any other reason but service. Kasi nabigay naman na sa inyo lahat-lahat. Diba? So, bottom line, kanina ko pa sinasabi, bottom line, ano ba talaga yung, whatever it is in life, in general, ano ba yung purpose mo? Buhayin yung pamilya mo, whatever. Magpayaman, whatever. Pero kung clear sa'yo yung purpose mo, stick to it, and always remind yourself, at ba't ko pa ginagawa to? Yung gano'n, di ba? Para kahit na papaano, yung sense of achievement and fulfillment nandoon. Diba? How do you say that you have achieved in life?
when you have served your purpose. Kasi most of the people, kasi napag-usapan to sa personal podcast ko na parang what is your definition of success? Parang dapat ba kapag successful ka, may bahay ka na, may kotse ka na, matatawag mo ba yung sarili mo na successful ka na dahil may gano'n? Tapos ang sabi namin ni Kuya is, feeling ko, successful ka na kapag na-serve mo na yung purpose na gusto mo in life. Diba? There's this one story in the Bible na hindi ko makakalimutan kasi nung binasa ko siya, iyak ako ng iyak. The Patingin. story of Job. Hindi nang iyak. Tama na. The story of Job. So, ito, si Satan, nilapitan niya si Lord, sinabi niyang ganon. Hindi lahat ng nag-worship sa'yo, loyal sa'yo. Sabi niya, gano'n. Sabi niya, paano mo nasabi? Patutunayan ko sa'yo. Sabi niya, gano'n. Sige, bigyan mo ako ng isang pinaka-loyal na tao na wino-worship ka. Si Job. Sige. Si Job, nung kapanahonan niya, siya yung pinakamayaman na, well, hindi naman mayaman. In terms of wealth, madami siyang baka, malaki yung lupa niya, madami siyang anak, ilan yung wives niya and all. Good health, ganyan. Tapos lahat yun inaalay niya sa Lord. So ang ginawa ni titest ko siya. Sabi niya nga, sige. Tinanggal niya lahat ng baka. Wala sila makain. Ninakaw lahat ng lupa niya. Wala silang matirahan. Pinatay bawat anak niya. Yung mga wives na lang natira. So parang lahat na. Ang hinintay lang ni Satan is i-question ni Job ang Panginoon. But not once question ni Job. Ang sabi lang niya, if this is your will, so it be. Ang sabi ni Job. Doon na inis si Satan. Tapos sabi ni Lord, nakuha mo na ba yung gusto mong makuha? Fine. Sabi niya gano'n. So, fine. Ang faithful sa'yo, faithful talaga. Binigay ni Lord lahat nung nawala sa kanya, mas higit pa. Mas higit pa. So, what is the point to your statement kanina? What is your, ano sabi mo? How do you measure success? Not with material things. Yes. Bahay, lupa, paano kung nawala yan? Yeah. Successful ka pa rin? Yeah. Diba? If you've served your purpose, diba? Which is, napaligaya mo ang pamilya mo, nabigay mo ang edukasyon ng anak mo, nabigay mo yung pangako mo sa Panginoon, yun lahat yun. Kung nagawa mo lahat ng purpose mo, then that is success in itself. Diba? So, na lang, parang masyado tayo naging materialistic. Yeah. Greed. Kaya we have to go back again. Ano ba yung natin? Purpose. Purpose natin. So it's all about purpose. Yes. So for this podcast, it's all about purpose. last episode, it's all about change. Ngayon, it's all about purpose. Kasi honestly, mga kabalitaktakan, yung sinasabi natin, Abby, kung bakit din gusto naming ma-share niya yung story niya. Kasi isa siya sa nagpatunay na yung sinasabi kanina ni Izzy na yung health status, nag-deteriorate naman talaga yung health niya eh. Pero, ikaw, isipin mo, yung layo mo, and yet, magsiserve ka sa ibang city pa para lang ma-make sure na ma-serve mo yung purpose mo noong araw na yon, despite the fact kung andun sila o wala. Kung dumating man ang mga kapwa mo kakwar o wala. Basta siya, nandun siya. Yun, dumating yung idea na, oo no, sino ka para magbigay ng ibang dahilan kung yun, nandun siya. Hindi ko sinasabi na wala kang, hindi valid yung reason mo. Hindi valid yung bawat reason ng bawat isa. Pero, ang sinasabi ko lang, siya kasi nakita niya yung purpose niya. Kaya kung bakit anong mangyayari, yun din yung And we are hoping na itong vlog na to is same din kayo. Yung parang ma-realize din ninyo na kung ano ba yung purpose ng bawat isa. Tingin ko kasi hindi siya darating sa'yo ng alam mo eh. Tsaka hindi siya yung ikaw yung magsiset na, ito yung parang purpose it ko. grows in you. Yeah. Sa edad eh. Wala. Hindi pa wala siya sa edad na
masasabi mo lang na, paano yan? Nasa 40 na ako, wala pa, hindi ko alam kung ano purpose ko. Yeah. Okay lang yun. Diba? Kasi hindi pa dumarating sa iyo eh. Diba? Hindi naman sinasabi na tapos na eh. Diba? Daily nga, diba? Journey yun eh. So, sa journey na pinagdadaanan mo, hindi mo pa na-realize. Minsan nga sinasabi nila, diba? Minsan kasi daw, naa-attract ka sa isang bagay. Kaya hindi mo napapansin yung nakalatag sa yung purpose. Diba? Yung tipong nandyan na eh, ang tagal nang nilatag sa'yo. Masyado ka lang na-attract sa ibang bagay na akala mo, ay, ito yung akin. Pero eventually, nung nawala, yun lang. Diba? Kasi for me, nung nare-realize ko, again, upon hearing your story as well, is yung purpose, yun yung idea na hindi mo siya kayang i-measure ng isang bagay. Kasi unmeasurable dapat siya eh. Yung tipong, sabi nga natin, di ba? Kung yung service yung ano niya, walang hangganan si Lord eh. Di ba? Yun din yung dumating sa point nung may narinig tayo before na, matanda na ako, ito na yung time ko para mag-retire. You know that? Yung tipong, nung nagsalita ka na, kasi sa'yo ko narinig yun, kailan ba natapos ang purpose natin? 'Di ba? May nakita ka, umabot dun sa idea, naalala mo? Naalala mo yung tipong sinabi mo na, may nakita ka at alam mo yan, na umabot hanggang bumalik siya kay Lord. Nandyan siya. Kasi ayan yung alam niyang service niya. At yan yung alam niyang purpose niya. At ikaw, alam mo din na yun yung purpose mo. Minsan kasi nakakalimutan natin. Siguro kasi nga, medyo may mga bagay na sumasaklaw na dun sa nadidistract na tayo. May mga ibang bagay na akala natin, kontento na tayo noon eh. Pero dahil nga meron ng biglang may mga usok na biglang pumasok, akala natin na iba. Pero hindi pala dapat. Oo. Parang nung sinabi ni Tita Mac, di ba, yung story niya, na parang hindi niya kasi makita yung yung purpose niya nung una eh. So, nag-try siya ng ibang genre ng kanta, yung ang tawag doon sa kanta. Basta ibang genre. yun, ethnic songs. Yeah. Tapos na-realize niya na, hindi ito para sa akin. Oo. Tapos, tumanda na siya. As in, matanda na siya nung na-realize niya na, para dito pala ako. Para sa Lord. Kay Lord pala ako. Ganun. Kaya natuwa lang din ako sa story ni Tita. Kasi yun yung sinasabi ko na, wala sa edad. Wala sa edad. Nasa mo talaga yan kung kailan mo siya ma-realize din. Kasi kung nilatag na sa'yo, pero ikaw hindi ka open, Hindi mo makikita. Yeah. bulag ka eh. Bulag ka at nabubulag ka lagi. Yun yung sinasabi nila na yung demonyo, yun yung purpose niya is i-distract ka, kunin yung attention mo, iparealize sa'yo, di ka pa kontento. Madami pa dyan. Ito yun. Hindi yun yung sinasabi, no? Siguro, majority talaga, iba-iba lang talaga tayo ng way kung kailan ikikik sa atin. Pero we're really glad na nagpapasalamat yung buong TAC. Even us, yung kami, yung generations na ngayon, yung mismong kaming mga halos gumagalaw sa ngayon, pero hindi naman sasabi na, ang gusto lang namin is magpasalamat kasi hindi mo kami iniwan. Oo naman. I mean, sinuportahan mo. Oo. Throughout all these plans, all this. Wala naman akong plano para umalis. May mga pagkakataon na sabihin natin, for example, kailangan mag-ibang bansa, whatever, the back of my mind, syempre, kukonsider ko pa na iwanan ko yung choir, huwag na lang. Yung parang gano'n. Kasi, nag-abroad ako noon na nung nag-work ako, hindi na ako nagsaserve noon. Nung na-meet ko si Midge uli, bumalik yung service sa akin. Bumalik yung purpose kong mag-serve. Sabi ko, di ba nga, bata pa lang ako, gusto ko na mag-serve. Kung ano na yung pag-serve ko. Nawala sa buhay ko yung pag-serve nung nag-work ako. Nag-iba yung purpose ko. So parang, tama ka, nag-iba yung purpose mo. Pero, kung what was originally meant for your purpose, you will always go back to that. Always. Always. All the time. Tabunan mo man yan, babalik yan. Yeah, all the time. Pero, yun nga, again, Ate Abby, maraming salamat. Again, guys, ito yung story na alam namin na worth it, na masarap pakinggan, masarap panoodin, kasi sa dami ba naman nung binigay na wisdom, sa dami nung binigay na
mga kwento based sa Bible mismo, I don't think na sinong tatanggi, di ba? Si Lord na Sinong yan. tatanggi? And we know na napakahalaga sa lahat ng part ng choir, or not just choirs, but at the same time, yung mga iba-iba yung mismong mga ginagawa natin personally. Iba-iba yung mga professional natin sa buhay. Pero, hindi pa nila nahahanap yung purpose. Yeah. So, It's all about again, purpose. it's all about purpose, and lubos kami nagpapasalamat. Thank you, Ate Abby, for Thank you. supporting us. Thank you. Supporting especially us. this podcast. Yeah, especially sa lahat po ng social media namin. At si Ate Abby ang nag-sponsor ng most of our technical stuffs, kaya Yes, nagagawa namin thank yung you mga so ganung much. content. Na ayun yung sinasabi namin nagsimula siya sa pag-i-sponsor, na-encourage yung iba na, oo nga, no, siya yung nag-start, hanggang na-encourage yung iba din na magtumulong, na mag-sponsor na din, at nakikita na kasi nila, ang laki ng tulong niya para mamulat din yung dati, yung mga clouded yung tingin regarding sa nangyayari. Ang laki nung nangyari. So, lubos na kami nagpapasalamat. Thank you, Ate Abby. Thank you so much. You're welcome. And thank you also for inviting me in this vlog. It's really important kasi. Important na ma-share yung story kasi napakalaki ng impact sa amin, especially sa akin kasi siya yung isa sa tinignan ko at sinabihan ko na ate gusto ko nang bumalik. Gusto ko mag-serve ulit. Ah. Magtatapos na yung vlog ko. Oo nga eh. So, Pero yun, ayun. again, nagpapasalamat kami and thank you so much. And again, to our next episode, please like and share, subscribe sa lahat ng mismong social media The namin. Assumption is Choir lang Social yan lahat. media, Baka lahat naman yun. malito pa kayo. TikTok, Instagram, Facebook, YouTube. podcast, YouTube Yan, at the same The time. Assumption is Please, Choir. all. Marami kayo makikita at aabangan sa amin soon. Marami pa kaming i-share. At meron kayong dapat abangan. Sinabi na namin yan. And nakita nyo na. Uploaded na yun. na daw. So again, until our next episode. Bye! Bye! Thank you guys!